napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. No? Ito ba ay yung ginagawang propaganda ng mga Marcos or ng Marcos administration laban sa mga Duterte ay maganda bang idinudulot kay Marcos? No? Ano ba? Kayo nga magano, kayo nga ang magano kasi dito may babalita kasi ako sa inyo. Ito ba? Sa ginagawa po, kasi ito sa totoo lang wala naman talagang sinabi or wala naman talagang ginawang paninira. Ate Karen May, maraming salamat Wala naman talagang ginawang paninira ang mga Duterte laban kay Marcos. Sa halip nga ay, alam niyo yung paulit-ulit namin sinasabi, yung sinabi ni PRD noon, pinayuhan niya lang si Marcos noon, pinayuhan niya lang. Ewan ko ba kung bakit So eto panoorin natin kung ano ba yung nagiging impact sa administrasyong Marcos sa kanilang ginagawang propaganda laban sa mga Duterte. Posible umunong naka-apekto sa pagbaba ng approval and trust rating si Pangulong Bongbong Marcos sa mga banat kamakailan ng mga Duterte. Habang mukhang pabor naman daw yan kay VP Sara Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Umiikot ang hina. Bahagyang bumaba ang approval at trust rating si Pangulong Bongbong Marcos. Base sa latest survey ng Pulse Asia, 53% ang approve sa performance si PBBM. 2 puntos ang ibinaba niyan kumpara noong Marso. Pagdating naman sa trust rating, 5 points ang ibinaba ng rating ng Pangulo na nakakuha ng 52%. Samantala, tumaas naman ang approval rating ni Vice President Sara Duterte na nasa 69%. Nanatili naman sa 71% ang trust rating ng Vice. Pagdating naman kay House Speaker Martin Romualdez, tumaas ng 35% ang pareho niyang approval at trust. Sa wakas, napakinabangan din ang mga vlogger. Palakpakan naman natin. Ngayon lang to nangyari Tumaas ang approval trust ratings ni Romualdez, palakpakan natin yung mga vlogger niya. Grabe laki ng tinaas. Pang na to pang prime minister na to. Gago! Okay, play. Trust ratings. Habang si Senate President Cheese Escudero na naupo lang noong Mayo, 69% ang nakuhang trust rating. Higit 2,000 Pilipino ang tinanong sa survey. Maraming salamat. 17 to 24. Kasagsagan yan ng mga issue tungkol sa West Philippine Sea at ang pagbibitiw ni VP Sara bilang Education Secretary. Ayon sa Pulse Asia, sabi nito, nako, pinalakpakan mo si Tamba. Magkakaroon ng kas-to-kas. Sana nga meron Sabi dito, tumaas si Romualdez dahil sa mabahong bigas na ayuda. Hindi, tumaas si ito naman to, grabe naman kayo. Tumaas si Romualdez kasi nga nababalita palagi. Gago! Nababalita kasi lagi yun. Kaya Pero in fairness, tumaas ng 5 Satisfactory pa rin naman ang 52% na trust rating ni Pangulong Marcos. Pero kapansin-pansin pinakamababa ang trust rating ng Pangulo sa Mindanao na baluarte ng mga Duterte. Factor that can be considered there is the fact that Ilang yan. Punta na naman kasi. Paano hindi bababa yung trust rating ng mga tiga Davao sa kay BBM? Ang ayos-ayos ng Davao, sinisira ni BBM. Gago! Sasabihin nila na aayusin ng Davao. Anong aayusin nyo sa Davao? Napakaayos dun. Ako nga, tiga Maynila ako, pumunta ako dun, naglakad ako ng madaling araw dun. Wala man lang gumago sa akin. Murder ako dun Jollibee.
Oh, pati yung sa drive-thru doon, kilala ako. Uy, di ba ikaw si Jiggy Bara, yung kasama ni Banot Boy? Ako nga po. Uy, picture. Di ba? Punta na kasi ang ayos-ayos ng Davao, bakit nyo pilit pinapakailaman? So, samantalang sa Maynila, ang daming mga tarantado dito, pero hindi nyo pinapakailaman. Ano yan, mga bataan nyo sila, ganun. Gago! Anak ng teting naman, oh. Jay Guevara, paano magpa-member? Pa-member lang, di mo alam. Gago! Masungit ka ngayon. Gago! Paano magpa-member? Jay, give me your GCash if you don't mind, please. Kusang loob po ba yan, ma'am? Ma'am, yung ano lang ha? Ma'am, kusang loob po ha. Ma'am Olivia, maraming salamat. Ngayon pa lang pasalamatan na kita, pero sana kusang loob po ha. Wala pong sumbatan. Gago! At hindi po ako nangihingi. Hindi ikaw nagpapalamon sa akin. Ikaw man. Tatrabaho ako, pumupunta ako sa Hong Kong, pumupunta ako sa Davao, kahit saan. Nanghihingi ako, naglalambing ako, dahil hindi. Yan, ha? Oh, yes po. Yan, hindi daw siya nangihingi. 0961 924 9686 Charlie J. Ambuay. Yay! Sakto-sakto, wala. Sakto-sakto, pangdagdag ko pang palengke bukas, wala nang laman yung rep. Oh. Hindi ako nangingi ha. Baka sabihin nyo, Jay, panaisita ka, pero at least ako, diba? At least ako ay hindi nanghingi. Blessing yan nagkusa si Ma'am Olivia, oh. Oh, diba? Oh, hindi, walang problema. Member na ako ba ako? Oh, member ka na po, Eva. Si Anharot, huwag niyong pagyanin yun. Nangaasar lang yun. Gago! Or hindi to. Sir Jake, mega love shoutout to. Naglilinis kami. Ganun talaga sa YouTube, Sir Jake. Naglilinis. Kusang loob yan. At least hindi ako nangihingi kagaya ng iba dyan. Pumupunta ako sa Davao, kahit saan. Nanghihingi ako, naglalambing ako, dahil hindi naman ako mayaman. Diba? Ganun. At least ako, kahit hindi rin ako mayaman, hindi ako nangingi. Kusang may nagbibigay sa akin. Pwera na lang sa mga dati ko pang sponsor, sa mga, yung malapit sa loob ko, marami na lang yung tipong kasi may mga sponsor ako na noon pa man kakilala ko na. Yan ha, Ate Rochelle ng Pines, mega love shoutout. Hindi ka naman naglalambing, hindi naman din. Lakbay Maharlika. Hindi naman ako naglalambing. Kagustuhan po niya yun eh. Kagustuhan ni Ma'am Olivia. Check natin. Magkano kaya? Ay. Gago! Gago ka, Jay, ha? Okay, tuloy natin to. President Duterte has been speaking against President Marcos. You can Wait see lang. Ano FB mo? PM kita. Ito po yung Facebook ko, ha. Charlie J. Guevara. Ang profile pic ko po, kasama ko si PRRD at ang cover ng Facebook ko ay SMNI with the Banateros Brothers. Yan ha. Sa mga yan na Sir Jake, yan yung FB ko. Charlie, shoutout pala kay Mama Dayan at kay Papa Charling Pishanter TV. Quanteto na nanonood sa Bahrain. Yan, shoutout, no. Ano daw? Check mo GCash mo, Jay. Just share small blessing. Small man o malaki man o maliit yan. Blessing pa rin niya. Maraming salamat. Yung PM ko, hoy. Wow! Wow! Grabe yun. Sino na gano'n ito? Ay, grabe. Hoy, maraming salamat po, ha. Maraming salamat po. Grabe si Ma'am, nag-send si Ma'am. Sino to? Anharot 10 pesos. Hayop. Visit ka talaga, ate. Ngayon na kailangan ko pera. Laki ng babayaran ko, ate. Tumulong ka man lang sa akin. 10 pesos.
Pero thank you pa rin, ha? Ipadala si Anharo 10 pesos, ang galing. Gago! Send mo naman, Jay, laman ng Gcash mo sa akin. Sana mayaman ka pa ata sa akin, tapos sa akin ka pa manghihingi. Oo. Okay, tuloy na natin to. Anong sinasabi ni Anharo? Anong PM? Wala naman. Pakicheck yung PM ko kay Jay Giba. Ano daw? May PM ka ba sa akin? Wala ka naman PM, ha? Kusang loob yan, Jay. Buisit na yan, lang pala. Istorbo ka sa live ko, Ate Anharo. 10 piso na nga lang minadala mo, eh. 4,090 na lang kulang, Jay. Saan ba? Para mag 5,000. O nga, ang galing mo nga, eh. Oo, 10 pesos, pinadala niya. Lapit, di ba? Ngayon, kalapit si Anharo. Okay, tuloy natin to. The effect of that, especially in the slide in the numbers in Mindanao. Sinegundahan naman niya ng isang political analyst. Ayon kay Professor Froilan Calilong, malinaw na nagiging oposisyon ngayon ang kampo ng mga Duterte dahil sa kanilang mga kritisismo sa Administrasyong Marcos. Bagay na posibleng nakabuti raw sa trust rating si VP Sara. Hindi siya masyadong naglaro or hindi nag-tip, no? I think siguro this could be attributed to her strong and consistent public image. Pero kaya pa rin naman daw itong bawiin ni Pangulong Marcos sa kanyang nalalapit na State of the Nation address. This SONA is an opportune time for the President to actually Paano nga babawiin sa SONA? Ano yung ikukwento? Prof Poilan Calilong, paano makakabawi nga? Wala ngang ibibida sa SONA. Ano ibibida sa SONA? Yung 13 billion na pulboron na nahuli sa Batangas na naging 9 billion na lang. Ano doon? Na hindi wala nang balita kung nakulong ba yung driver o hindi. Wala nang balita kung nahuli ba yung pinaka-main nun, pinaka-drug lord nun, pinaka-ulo nung operation na yon. Ano may bibida doon? Gago! Babawi, wala na yan. Alam nyo, tuloy-tuloy na yung pagbagsak ng tataas man yan. Parang ano lang yan, parang presyo lang ng gasolina. No? Ang presyo ng kaso may ano lang parang kabaliktaran. Ang presyo ng gasolina pag tumaas ng presyo ang gasolina, ang laki ng pagtaas, no? Pero ang pagbaba ng presyo ng gasolina, kapiranggot lang. Katulad lang yan sa ratings ni BBM. Kapag tumaas naman ang ratings ni BBM, kapiranggot lang. Pero pag bumagsak, triple. Gago! Ngayon yung kabaliktaran. Paano makakabawi nga dun? Wala naman nagawa. Yung tuloy na paglaban sa West Philippine Sea? Gago! Na ang Sierra Madre pwede nang gawing kanit ulam ng Pilipino? Ganun ba? Gago! Anong sa SONA nang sasaingin na lang balang araw ng mga Pilipino yung buhangin galing sa West Philippine Sea? Gago! Anong kulang para sa 5K? Okay. 10 pesos nga eh. Oo nga, ang kulit mo nga eh. Padala mo nga. Ate Anharo, potang ang 5K. Gago! Ay, Ma'am Olivia, maraming salamat po Thank you sa blessing nyo Thank you, Mama. Sana may mag-send pa. Gago! Hindi, na-receive ko po. Di mo ba na-receive din? Na-receive ko po. I just transfer the money. Trust me, Gcash, thanks. Opo, na-receive ko po, ma'am. Maraming salamat po. Thank you po Sana may mag-send po. Gago! Naglalambing ako sa aking mga followers. Ito rin nga yung mga followers ang ipinagtatanggol ko. Okay, tuloy natin ito. Butangin na lang. No, I really don't look at this particular survey as a big setback. Pero para sa isa pang political analyst na si Professor Edmund Tayaw, hindi maituturing na significant decline ang 2 puntos na pinag-aaralan ng Pangulo. Ang dapat daw abangan ngayon ay ang susunod na survey kung saan mas may kita kung nagkaroon ng epekto ang pag-alis sa gabinete ni VP Sara. Pag sa susunod survey, ganun pa din yung number ni Vice President,
o umakyat pa, ibig sabihin maganda yung announcement na yun at tanggap ng tao yun. Pero kung bumaba yun, I'm inclined to think that it's an indication that the public is not. Sa malamang, tataas pa rin yung ratings ni BBM pagkatapos ng SONA. Paano ba naman? Papangakuan na naman. Papangakuan na naman ng mga posibleng mangyari sa Pilipinas. Kagaya ng ano to? The golden ano yun? The Talano Gold. 20 pesos na kilo ng bigas. Tapos ang maririnig natin, target doon, target dyan. So ngayon, yung mga utong mga hindi sa susunod kasi, ang interviewin nyo kapag ganyan sa mga trust rating na yan, ang interviewin nyo, yung alam nyong mga Marcos supporters. Para wala na kayong expect na bumaba yung trust ratings. Salamat, Jay. Gusto ko sana nagpadala ang problema. Wala kaming Gcash dito sa Iran. Ay, pwede naman. Iipunin nyo na lang. Tapos ipalawan nyo. Gago! Hindi, wag na po. Kung wala ma-istorbo pa ho kayo, wag na ho. Kahit paano nakakaraos naman po kami. Oo. Baka mamaya gipit din po kayo. Pag makauwi ako, bigyan yan, Pag makauwi ako, bigyan. Sige po. Ayun na lang po pag nakauwi na kayo. Huwag nyo nang abalahin nyo sa sarili nyo para ibigay sa akin. Mas maganda kung ipunin nyo na lang yan. Tsaka ibigay nyo dito. Naglalambing ako sa aking mga followers. Ito rin na yung mga followers ang ipinagtatanggol ko. Diba? Ganun. Oy, Word, tama ba? Johansen, Megaleb shoutout from Norway. Bilang OFW, di ako naniniwala na anumang sabihin bangag, buwisit siyang bangag. Nalaglag na naman ako guys, pasensya na ha. Wala na tayong magagawa dun. Yung kay yung trust ratings na yan. Patuloy ng babagsak yan talaga. Very keen on with the statement that made by the Vice President. Bukod sa isyong politikal, posible rin daw nakaapekto sa ratings ng Pangulo ang Hindi ako nangihingi. Oy guys, hindi ako nangihingi ha. Hindi ako nangihingi ng dito ha. Oo. Buisit na yan. Hindi ako nangihingi guys ha. issue sa inflation, kawalan ng trabaho, korupsyon at ang illegal na pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pero dito in fairness ito, may nakita akong video rito, ito. Sa ibang balita, nagsagawa ng inspeksyon ng National Capital Region Police Office sa paligid ng Batasang Pambansa para po sa nalalapit na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama sa pinaghahandaan ng mga otoridad ang iba't ibang senaryo, kasama na po riyan ang assassination plot. Ang detalye sa live report ni Mark Gabriel. Mark. Ali, kasama nga ang assassination plot at bomb attack ito ng National Capital Region Police Office para nga sa nalalapit na SONA ng Pangulo. Kasunod na rin yan ang nabigong assassination plot kay dating US President Donald Trump sa Amerika. Kasunod ng nabigong assassination plot kay dating US President Donald Trump sa Amerika, mas hihigpitan pa ng National Capital Region Police Office ang Ate Maria Luz, may Cebuana, may Palawan, may Western Union, no problem. Gago! Tutupad na seguridad sa ikatlong SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates, kasama ang assassination sa mga senaryo na kanilang pinaghahandaan. Layo nitong masiguro ang kaligtasan ng Pangulo. Saka ito yung kay Trump, unang-una nasa labas yun. So talagang meron na mangyayaring ganun. Posible. Kasi ito kasi SONA sa Malacanang. So ang mga dadalo dyan, yung mga naimbitahan.
mga naimbitahan ng gobyerno na pupunta dyan. So, sino ang magbabalak na mag-assassinate kay BBM? Kasi alam nyo naman na lahat ng mga pupunta dyan. Diba? Depende na lang kung may mambomba dyan. Well, maraming salamat, Ma'am Eva. Ano to? Ano to? Paano bigkas nung apelido nyo? Baka magkamali ako eh. Mona Ray 18 Mega Live Shoutout. Diba? Tsaka hindi ikaw si Trump, BBM. Huwag kang magpiling. Walang alam mo yung kay Trump kasi, isang yun, parang kainggitan. Kay BBM wala naman dapat kasi kainggit eh. Maraming nagagalit kay BBM dahil sa puro pangako niya na napako. Pero yung sasabihin na inggit tapos papapatay siya, malabo. Gago! Pwede kung mismong kapartido mo, kung mismong inimbitahan mo sa SONA mo ang papatay sa'yo, pwedeng mangyari yun dahil gustong parang mala Benigno Aquino, gano'n. Na di umano ang nagpapatay dun eh, sila lang din naman. Gago! Di ba? Oo, kasi may mga bali-balita dahil ko kung totoo yung balitang gano'n na nagpapatay kay Benigno Aquino, hindi naman talaga si Marcos. Kasi isipin nyo, hindi naman, tanga ba si Marcos Sr. na ipapatay niya si Benigno Aquino? Eh, alam niya naman siya mapagbibintangan. Diba? Yun yung mga sabi lang naman yun noon, mga panahon na mga bata pa ako noon eh. Na ang mismong mga sila din daw sa Dilawan ang nagpapatay kay Benigno Aquino para mapagbintangan si Senior Marcos para pumangit ang imahe ng Marcos sa mga tao. So kung halimbawa man, wag naman po sana mangyari kay Bangag yun, eh alam na kung sino yung gagawa niyan. Kasi alam ng tao, alam ng ibang mga alam nyo naman ngayon, uso yung mga paawa effect. Oo, kasi nanalo si Noynoy Aquino dahil sa paawa effect niya rin, diba? O ngayon, baka malay natin, hindi natin alam. Ate Tess Salcedo, shoutout. Hindi rin malabong mangyari yan. Sa panahon, sa mundo ng politics, lahat talo-talo dyan. Makuha lang nila yung pwesto sa gobyerno. No? Biruin mo, 6 na taong kang magnanakaw sa gobyerno. Sipin nyo yun kung gaano kayaman ng tao na yun. Gago! Para na nga to eh. Ito na yung pinakamalaking hanap buhay or trabaho sa Pilipinas. Yung makaupo ka sa gobyerno. Pag nakaupo ka, pagkatulad niyan, ilang taon ba ang senator? Ilang taon ba ang congressman? 3 years, di ba? Tama ba ako kung mga congressman 3 years? Sino ba pwedeng dyan? Sino bang pwedeng mag-comment dyan? Ilang taon ba ang congressman? 3 years, no? Tama ba ako? Hindi kasi ako updated dun eh. Takot sa assassination, mabuti kung may kwentang buhay niya. Wala naman kwenta sino naman baliw ang Hindi kasi pwedeng mangyari yan. Pwedeng mangyari to. Wag naman sana, hindi tayo kahit ganyan yan, hindi natin pinapalalangin na may mawala ng buhay, no? Pero ang gagawa lang yan ay ang mga kalaban mismo ng Duterte. Sila din ang gagawa para pagmukaing masama yung mga Duterte sa taong bayan. Pwede nilang gawin niya kasi ginawa nga nila daw dati yan. Ginawa daw dati nila yan sa kay Benigno. What if pa kay Marcos, di ba? Gago! Ayan, 3 years. Gito mo? Ikaw, yung mga magnanakaw nga, isang gabi lang pumasok sa bahay, ang dami nang nakuha eh. Yung mga congressman, hindi ko naman nila lahat
Yung mga politiko pa na aabot ng 3 years, 6 years. So, tignan nyo. Gaano ka laki ang mahahakot niyan. Ang mananakaw niyan, di ba? Kaya ay nako. At seguridad ng mga dadalo. Maliban dito, ikinukonsidera din nila ang senaryo ng bomb attack, sunog at lindol. At isa na yan, yung assassination incident. So pagka may mga ganyan, meron tayong naka-akibat na deployment plan and or contingency plan for for our immediate action drill. No? But what's so important is we have our the prevention, not the cure. Kung may prevent natin, gawin natin. That's why we are deploying 22,000 and so much of the resources. Hindi naman daw itinuturing ng otoridad na banta sa seguridad ang pahayag kamakailan ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagtatalaga niya sa kanyang sarili bilang designated survivor. Sa ngayon, wala daw natatanggap na seryosong banta ang PNP kaugnay sa idaraos na SONA. Gayunman, nakahanda raw sila sa anumang insidente. With or without the comments of our dear Vice President, expected na napakataas ng security ang i-deploy natin. Magkasamang Ito pa. Speaking of designated survivor at SONA, kailan ba? Tayo na. Kailan ba naging hindi taimtim ang paghahanda ng mga kapulisan kada SONA ng presidente? Kada naman SONA, talagang pinaghahandaan ng mga kapulisan yan. Kasi SONA ng presidente yan eh. Sige nga, sabihin nyo sa amin kung saang SONA ng isang presidente na hindi naging maganda or hindi naging malalim ang pagbabantay or pag-ano ng mga kapulisan. Siyempre, SONA ng presidente yan eh. Nagkataon lang na may sinabi si BP Sara na about sa designated survivor. Kaya sinasabi nila na mas paiintimin. Papalawakin nila ang seguridad. Seguridad ng mga kapulisan sa darating na SONA sa July 22. Lahat naman ng SONA ng presidente talagang mahigpit ang pagbabantay niya. Malamang presidente yung mag-ano. Ano ba naman kayo? Tanga-tanga lang talagang mga tao mahuuto nyo. Inspeksyon ni General Lantates at QCPD Director Brigadier General Red Maranan ang kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan i-deploy ang bulto ng mga pulis. Sinilip din nila ang kanto ng Tandang Sora na inirekomenda nila na magiging pwesto ng mga magpoprotesta. Inikutan din nila ang paligid ng Batasang Pambansa hanggang sa Commission on Audit kung saan pepwesto naman ang mga pro-government group. We are holding this once a year and no less than the President ang magdi-deliver ng ating SONA. It should be seamless and orderly and very peaceful dapat dito, lalong-lalo na sa kalsada. And so we are employing the highest security dito sa activity na to. Samantala, Ali, pinalawig din ng liderato ng PNP yung ipatutupad na gun ban o yung suspension of permit to carry firearms outside residence sa araw ng SONA. Magsisimula yung gun. Speaking of gun ban, wala pa rin kwenta to. Alam niyo kung bakit walang kwenta tong gun ban na to? Ban alas 12:01 ng madaling araw sa July 20, Sabado at magtatapos sa July 22 ng hating gabi, araw ng Lunes. Ali? Mar, ang ipapakalat na puwersa ng ating mga kapulisan nasa 22,000, 22,000 ang dami na ipapakalat. Yes, Ali, yung puwersa na yan, 17,000 dyan, ay magmumula dito sa puwersa ng NCRP o kasama na yung 6,000 tauhan ng QCPD. Meron ding tag-1,000 augmentation force na magmumula naman sa Region 4A at sa Region 3 na magsasagawa
nung kanilang mga checkpoint operation dun sa mga border point, dun sa papasok at palabas sa kanilang lugar. At bukod sa mga tauhan ng PNP, meron ding augmentation. Yun na nga eh. Yun na nga yung katarantaduhan eh. Kahit ito, sabi ni paring Jomar, kahit nga hindi SONA, paring Jay, mahigpit talaga ang security ng presidente. Kaya nga, ewan ko ba rito sa mga to, lahat naman ng naging persona ng mga presidente na umupo sa gobyerno, mahigpit talaga ang seguridad ng mga kapulisan yan, ng security para sa presidente. Putanginang yan. Kasi may mga vlogger dyan na tatanga-tanga na sinasabi nila na yan tuloy. Nagigpit tuloy ang gobyerno dahil kay BP Sara. Gago! Sabi ba naman sa'yo, tanga lang? Malamang SONA ng presidente yan, talagang maghihigpit ang security ng mga security ng presidente. Bobo talaga eh, no? Ay, naku po. Ng Armed Forces of the Philippines, ang BJMP, BFP at ang Bureau of Fire Protection. Ali? Okay, malalaman ba kung saan ang kinaroroonan ng ating pangalawang Pangulo habang SONA ng ating... Wait. Bakit kailangan yung alamin kung nasaan si BP Sara? Ano ibig sabihin dito? Gago! Pangulo? Nandun sa punta ng Amerika. Gago! Joke lang. Ali, walang inihayag na posibleng lokasyon itong pangalawang Pangulo, lalo't ang sinasabi niya nga, tinatalaga niya yung kanyang sarili bilang designated survivor. Ang pagkakaalam natin, pagka designated survivor, itinatago yung sarili, ilalayo doon sa posibleng bata para proteksyonan niya at ihanda yung kanyang sarili para humalili sa Pangulo sakaling may mangyari na insidente. Hindi ko alam kung bakit nila inaalam. Hindi ko alam kung kasama ba to sa kailangan malaman ng mga media, kailangan malaman ng taong bayan kung nasan ng vice presidente. Alam ko bawal yun, di ba? Di ba? Ba't nyo gustong malaman kung nasan yung si vice president? Ang hinihintay din ng ating mga kababayan ay yung mga isasarang portions ng mga kalsada sa kahabaan ng Commonwealth at sa paligid. Naibalita na ba kung kailan ipalalabas ang traffic rerouting plan? Mar? Sa ngayon, Ali, wala pa tayong pinal na advisory na natatanggap mula sa MMDA dahil MMDA... Nakakalungkot lang sa gobyerno natin, Kasi, kapag SONA ng presidente, talagang pinaghahandaan ng gusto. Sa bagay, persona nga ng presidente. Pero yung kahirapan dito sa Pilipinas nga, Gago! ang daming ultimo yung paglalakad, lahat. Ewan na sabihin. Ang magpapalabas ng advisory patungkol dun sa mga kalsada na isasara sa trapiko. Pero initially, ang sinasabi nitong Quezon City Police District, may ipatutupad na stop and go partikular dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue kung saan may ilang linya na inaasahang uukupahin ng mga magpoprotesta. Inaasahan kasi, Ali, na aabot sa 17,000 na mga militanteng grupo yung sasali sa rally sa araw ng SONA. Bukod dyan sa mga stop and go na yan, magkakaroon din ng zipper lane dyan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Staan tayo Eto o nga pala, may naisip ako bigla. Biglang may pumasok sa isip ko. Crystal Mena, shoutout po. Alam nyo ba, hindi ko, paano ko kayo di-deliver tong salita na to? Sasabihin ko ba na parang may magpapanggap ng mga Duterte supporters na magrarally sa SONA ni Marcos? Tayo ha? Sana naman walang gumawa nun. Magrarally sa SONA ni Marcos, baka sabihin na naman ng mga dilawan, mga tansuan bitter na bitter ang Duterte supporters kay Marcos. Gago! No? Kayo ba? Gusto nyo na may mag-rally sa araw ng diyan sa harapan ng Malacanang?
Ako para sa akin ayoko. Alam niyo kung bakit? Sasabihin na naman nila na, uy, yung mga supporter ni Duterte, bitter na bitter. Wala kasi silang makover na magandang sa SONA, kaya si BP Sara na lang kinontent nila. Lalamove mo na lang, Jay, para maganda ang deliver. Tingnan natin sa SONA, puro tanso ang mga nandyan sa rally. Walang antay kasi bawal huhulihin. Kailangan nila ng good publicity sa SONA para di obvious ang budget na 20. O nga, sabagay, may point nga, may point nga si Word. O nga, no? O, baka panakipbutas na naman si no? Baka panakipbutas na naman ng mga Duterte dahil dun sa 20 million budget. Ano kaya nasa isip ng mga Hindi, ito na ko, curious lang ako sa isip ng mga tanso supporters. Hindi ko alam kung napapaisip ba sila na, bakit 20 million yung budget? Hindi ko lang alam o baka sadyang pag idol, parang o baka iniisip nila, ay fake news lang yan, 20 million na budget na yan. Gago! Kasi kung marunong sila kung marunong sila ng balita, kasi kahit saan, kahit sa Google, pag ni-research mo yung ginastos nung panahon ni PRRD or ni Duterte, nung panahon siya ay naging presidente ng Pilipinas, halos hindi nga nangalahati, no? Pero dito, 20 million, no? Tangina, no? Ano kaya nasa isip nila, Break, no? Malamang mas interesado ang tao sa handa sa SONA dahil sa 20 million. Alam niyo baka yan pa yung mag-viral, no? Halimbawa, may kauna-unahang may maimbentong pagkain sa SONA ni BBM. Gago! Halimbawa, hindi pa natin naluluto dito sa Pilipinas, pero kauna-unahan na niluto to dito sa Pilipinas na makakain sa SONA. No? Ito, sarap nun. Ano kaya? Gago! Sinigang na pulburon. Gago! Adobo na pulburon. Gago! Ano kayang maganda na panibagong luto na may invento? Baka yung pa yung mag-viral, no? Lintik na yan, 10K per head, bulsa na naman ending yan. 10K per head, no? Grabe. Pero ayan na natin, pera daw nila yan Gago! Ay, ang lupit. Ito pa. Hinimok ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo si Pangulong Marcos Jr. na pagpahingahin sa trabaho si Justice Secretary Boying Remulla. Nakakaawa na to si Boying, no? Sana, tingnan mo yung nangyari, no? Lalapit siya sa mga tao, naka-face mask siya. Ang hirap kaya no? Kasi sa panahon natin ngayon, wala na mga face mask yung mga tao, Tapos ikaw naka-face mask ka, parang may tinatago kang sakit na ayaw mo silang mahawa. Sa kauna-unahang public appearance ni Remulla mula noong buwan ng Marso, kitang-kita ang malaking pagbabago sa pangangatawan nito. Siguro yung mga nakamayan ni Remulla, no, nag-penemen wash, nag-pH care, nag-alcohol. Gago! No? Secretary Remulla, Boying, nung bumalik, kitang-kita naman natin na talagang may sakit. Palagay ko. Alam nyo to si Secretary Remulla, sa SONA tataba ulit to. Gago! Ikaw ba naman kakain ka ng halagang 10,000 pesos na pagkain sa SONA? Hindi ka ba naman tataba? Diba? Gago! Oo, tataba to. Tingnan nyo, sa SONA ni BBM. Tingnan nyo, tataba yan. He deserves to rest. Hindi kaya DOJ Remulla, hindi kaya Secretary Remulla, hindi kaya kakapunta ni Nino Barsaga sa inyo? Kasi may mga picture sila ni Nino Bonbon, nag-update si Nino Nino Barsaga. Hindi kaya si Nino Barsaga nagdala ng virus dyan sa'yo? Gago!
Hindi kaya ganun, no? Di lang, malay mo kasi, si Nino kasi kung saan napupunta yun. Oy, maraming salamat po ha. Kung saan pupunta yung si Nino, kung ano-ano yung sinusubo nun. Eh baka mamaya labas-pasok po sa dyan sa opisina nyo, baka siya po yung nagdala ng virus dyan. Gago! No? Kasi lagi natin laging ano daw, bakit penemimas parang sinabi mong working pay here. Gago! Visit ka, Brad? Talagang kinoment mo ba? Visit ka talaga. Hindi kasi nag-aalala din naman ako kay Secretary Remulla. Siyempre po tayo na 7 million per month pinapasahod natin dito. Gago! Oo, 7 million ang pinapasahod natin dito kay Remulla. Siyempre, nakakapag-alala na, ikaw ba naman, ganun kakayaman, may sahod kang ganun. Kung baka sabihin nyo, fake news ha, nandyan sa community ko, yung mga sahod nitong mga to, si BP Sara, 500k nga lang eh. No? Bro mo, ganun kakayaman, tapos parang hindi ka panipaniwala na magkakaroon ka ng sakit, di ba? Oo. Baka mamaya, Secretary Remulla, kakapunta ng mga tansu vlogger dyan sa opisina nyo, kaya nagkaganyan kayo. Minsan kasi, bago nyo papasukin si Nino Barsaga dyan, kasi nakikita ko namin, nag-update po siya sa Facebook niya. No? Nag-update po siya, lagi niya kayong kasama. Ngayon, wala na siyang update kasi hindi ka, mukhang nagpa-hospital ata kayo. No? Ayun, i-inspectionin nyo ng maigi si Nino kung saan dumidikit yun kung ano-ano sinusubo sa bunganga nun, mamaya syempre, nagsasalita ho siya sa harap nyo, minsan natatalisikan ho kayo ng laway, baka mamaya po may virus po yung taong yun. Tingnan nyo naman po yung mukha ni Nino Barsaga, di ba? Hindi naman mukhang tao, mukhang virus yun. Kaya kapag gano'n, Secretary Remulla, kapag pupunta ho dyan sa ulitin sa inyo si Nino Barsaga, ipacheck nyo ng maigi kung siya ba ay may sapat na bakuna, siya ba ay may sapat na painumin nyo na alcohol. Gago! Oo, yung pang-ospital, yung kulay green, painumin nyo para talagang ultimong loob ng katawan niya malinis. Gago! Hindi naman mamamatay sa alcohol yun. Hindi nga namamatay sa Hindi nga namamatay nung gustong may pumatay daw sa kanya. Sinasabi niya, may sinasabi siya nung nakaraan sa video niya. Kaya sa susunod, Secretary, ang gawin nyo, si Nino Barsaga, pesticide. Gago! Anong tawag doon? Pesticide, nakalimutan ko yun. Yung pang peste. Gago! Ano yan? Nakalimutan ko yun. Yung ginagawa dati sa mga halimbawa, may mga maraming peste sa palayan, gano'n. Maraming mga tungaw. Gago! Kaya kasi makakapasok nyo dun ng Presidente Marcos Jr., bigyan niya na ng pagpapahinga si Secretary Remulla para magpagaling. Ano ba naman na Attorney Panelo? Sayang yung 7 million. Siyempre, gastusan sa ospital niya kung sakaling may sakit man si Remulla, hindi basta-basta na gastos ang sakit sa ospital pag nagpagamot ka. Pag pinagpahinga na ni BBM, sino magbibigay ng pera niya? Hindi si BBM na. Yung ultimo ang bigas na 20 pesos, hindi na patupad Tsaka ito si DOJ Secretary Remulla po ang napakalaking halimbawa po. Palakpakan muna tayo. Si DOJ Secretary Remulla po ang pinakamalaking halimbawa po sa lahat ng mga gahaman sa kapangyarihan dito sa mundo natin na ang pera ay hindi mo madadala sa hukay mo. Gago! Opo. Hindi, totoo yun.
Siya po yung napakagandang halimbawa sa lahat ng mga korap sa gobyerno, sa lahat ng mga nakaupo sa gobyerno na gahaman sa kapangyarihan, sa lahat po ng mga nakaupo sa gobyerno na tawag dito na bang tawag doon? Na mas sinasamba ang pera or ang kaban ng bayan kesa sa Diyos. Ayan po yung pinakahalimbawa. Napakagandang halimbawa po si DOJ Secretary Remulla. Gago! No? Yan, no? O, diba? O, boy, Secretary Remulla, magpagaling po kayo, ha? Sayang po yung sinasahod nyo na 5 milyon, 7 million per month. Naku po, sayang po nun. Nagbablog dahil sa inyo. O, diba? O. Gago! Gago tugma eh, no? Gago! Tarantado ka talaga, Jay. Okay, speaking of ratings pa rin. Magandang gabi Pilipinas, kung mahal Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address at kanyang Ano po kanyang nais iulat sa bayan? gusto niya 1 hour lamang daw eh. Hindi daw siya susobra doon. Samantala, sa kabilang dako, bahagyang bumaba ang approval. Oras lang? Hindi na daw aabot ng 1 oras si BBM, ha? Sorry. Hindi na aabot ng 1 oras ang SONA ni BBM. Hindi daw aabot. Alam na this. Paano naman kasi 3 hours? Halimbawa, 3 hours magsasalita si BBM. Tapos puro target, puro pangako. Anong silbi nun? Gago! Grabe naman, no? Paag na si Remulla. Anong paag na? Sana 1 minute lang kasi wala siyang accomplishment. Kaya nga no? Kasi walang mauulat. Daig pang si Porga, si Remulla. Grabe naman si Nana 7. Ilang oras lang, 20 million na, uy, di wow. 1 oras lang. Alam nyo, dapat hindi na nga kailangan mag-sone or hindi na kailangan magsalita ni BBM. Dapat kumain na lang sila. Hindi, yun naman talaga eh. Ang mangyayari, magsasalita si BBM. Siguro ngayon hirap na hirap sila, no? Hindi nila alam kung anong mga sasabihin. No? Biruin mo, nauna sa magti 3 years na si BBM. Ano sasabihin nila sa SONA? Yung 5% or yung 15% na itutulong pa lang nila sa Tacloban? Siyempre, yung 13 billion pulburon, nanyan yun. Yung pagka-wanted ni Pastor Apollo Kibuloy? Yung pagkahuli ng kasama ni Pastor Apollo Kibuloy? Ano pa? Yung pagtatanggal sa mga kapulisan sa Davao? Gago! Siguro yun, no? Oo, galing. Kung 1 hour lang. At trust rating ni Pangulong Marcos Jr. habang tumaas naman ang survey ratings ni Vice President Sara Duterte. Report mula kay Eden Santos. Abala na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ikatlong State of the Nation address o Abala? 1 oras lang magsasalita, abala? Gago! Kasi ito, isipin nyo maigi, parang kami lang to ng mga vlogger. Halimbawa, may achievement. Mga achievement lang naman tas plano sa susunod na di ba? Ngayon, magiging abala si BBM dahil sa 1 oras niyang SONA na wala namang siyang achievement. Ano yun? Gago! Wag siya magsalita alam ng walang kwenta. Sana ang topic sa SONA tungkol sa 2 kidnapper na membro ng Kongreso.
Sabihin nila sa SONA kung paano budgetin ng 20 million. Grabe, lapit. SONA sa Lunes. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, ang Pangulo ay nangunguna mismo sa pagsasapinal ng kanyang talumpati sa SONA. Anya sa katunayan ay wala siyang engagement o aktibidad ngayong araw dahil naghahanda siya para sa SONA. Mismo ang Pangulo ang nakatutok sa pagsasapinal ng kanyang iuulat sa bayan. Una nang inamin ng Pangulo na nahihirapan siyang pagkasyahin sa isang oras ang kanyang talumpati. Gago! Ano daw? Nahirapan ba? Ayok, nahirapan ba siya doon? Nahirapan ka pa doon, BBM? Aba, naku. Gago! Hindi Grabe naman. Wait lang, isipin natin kung ano. Kasi yung about sa pag-travel niya sa iba't ibang bansa, wala namang kinahinatnan na maganda. So ano anong kinaka-pressure niya na paano niya mapagkakasya ka? Sa dami ng kanyang nais iulat sa mga mamamayan. Okay. Gets ko na. Sa mga nais iulat or ibalita. Tama, di ba? Ang Tagalog, ang malalim na salita ng balita, ibalita o iulat, di ba? Tama yung ulat. Tama ba ako? Di ba ako nagkakamali? Baka nagkakamali ako. Pa-comment naman. So ibig sabihin, magbabalita lang siya. Hindi siya magbibigay ng, halimbawa, mga achievement. Kasi ikaw naman kasi, Jay, wala naman kasi ng achievement. Jay, bakit ano pa yung hinahanap mo? Gago! Hindi punggol kang lalaki ka, oo. Magbabalita lang siya, ganun. Yes, iulat. Ay, ibig sabihin, magbabalita lang. So, anong balita yun? Na hindi natin alam. Ano kayong balita? Magbabalita lang sa SONA. Kasi na pag-achievement, wala naman siya nun. Nung yung travel niya sa 8 country, 8 bansa, wala din naman na pala yun. Yung Pogo. Okay. Kay Alice Goo, no? Okay. Ano kaya? Hindi minsan kahit kami mga LDS, kahit kami na mga legit Duterte supporters, napapaisip kami kung ano ang ibabalita or ano ang mga aabangan sa SONA. Parang ito ata ang kauna-unahang SONA ng presidente na walang masyadong nag-i-expect na may masasabi or may achievement ang presidente dun. Hindi katulad nung panahon ni Tatay Digong, no, inaabangan, excited tayo, no? No? Alam mo ba, mas napag-uusapan pa yung designated survivor ni BP Sara kaysa sa SONA ni Marcos. Gago! Hindi, sa totoo lang. Mas napag-uusapan pa yung designated survivor ni BP Sara kaysa sa SONA ni Marcos. Bakit kaya? Bakit kaya, no? Baka ibabalita niya, tayo po ay kakampi natin or nasa likod po natin ng Amerika, ganun, no? Ang ating mga steak na handa, ang ating mga wine ay may halo pong ginto, ganun ba? Gago! Mula sa kalagayan ng bansa at mga Pilipino, ekonomiya, kriminalidad, iligal na droga, banta sa seguridad at iba pa. Marami tayong mga issue na kailangan pag-usapan. Kaya i-report talaga sa bayan yan. And issue na ibabalita, ano ka? Naku po, chismisan? Vlogger lang, gana? Ano yan, vlogger lang? Ganun ba? Anak ng teting na yan. Okay guys, tigilan na natin to. Wala namang kwenta tong ano na to. Okay. Kaya na natin.
partida, may mga may Amerikano sa gilid. Kung ba't dito si Franz Castro, nakasalamin no? Nasa gilid ni BBM. Ay, si Franz Castro ba yung nakasalamin Ay, si Maharlika. Gago! Okay. Okay, guys.